Sa isang maliit na nayon sa isang liblib na bahagi ng Pilipinas, may isang chihuahua na nagngangalang Pablo. Si Pablo Chihuahua ay kilala sa buong lugar bilang isang mabait at masigla na aso, ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Sa kabilang dako ng nayon, may isang matandang babae na tinaguriang si Aling Sabel. Kilala siya sa buong lugar bilang isang mangkukulam at nagtatangkang palayasin ang masamang mga espiritu. Ngunit isang araw, napagtanto ni Aling Sabel na may isang aswang na nagtatago sa nayon, isang nilalang na mas matindi kaysa sa kanyang mga nadatnan noon. Nabalitaan ni Aling Sabel ang pag-atake ng aswang sa iba't ibang bahagi ng nayon. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa maliit na chihuahua na nagngangalang Pablo, napagtanto niyang siya ang susunod na maging biktima. Determinado si Aling Sabel na protektahan ang nayon mula sa kasamaan ng aswang, kaya't nagsimula siyang magplano. Isang gabi, habang natutulog ang buong nayon, nagising si Pablo sa kakaibang tunog. Naramdaman niyang may kakaiba sa hangin at naisip na may masamang mangyayari. Dahil sa kanyang malakas na pandinig, naririnig niya ang mga kakaibang huni at yugyog sa paligid. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang kulungan at nagtagumpay si Aling Sabel sa kanyang pangangangkam. Hinawakan niya si Pablo Chihuahua at itinapon ito sa isang malaking sako. Ang munting chihuahua ay nagmamakaawa, ngunit walang nagawa laban sa kapangyarihan ng mangkukulam. Habang itinatapon siya ni Aling Sabel sa kanyang balikat, biglang dumating ang isang maliit na grupo ng nayon na napagtanto ang panganib. Ang kanilang lider ay si Mang Juan, isang matapang at matalinong magsasaka. Agad niyang naizalayan si Pablo Chihuahua na nasa sako at napagtanto ang kahayupan ng mangkukulam. "Sabel, ano ang iyong balak?" sigaw ni Mang Juan habang hawak ang kanyang matulin na tibak. Ngunit si Aling Sabel ay hindi natatakot. Sa halip, inilabas niya ang kanyang mga kapangyarihan at nagpakita ng kanyang tunay na anyo.
Isang makapangyarihang aswang na may mga matang nagniningning sa dilim. Nang makita ng mga tao ang kanyang tunay na anyo, nagdulot ito ng takot at gulat sa kanilang mga puso. Subalit si Mang Juan, kahit na may takot sa kanyang dibdib, ay nagpatuloy sa pagtatanggol sa nayon. Isang matinding laban ang sumiklab sa pagitan ni Mang Juan at ni Aling Sabel. Ang mga tao sa nayon ay nagkaisa upang ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa kasamaan ng aswang. Habang naglalaban ang dalawa, si Pablo ay nagpumilit na makatakas mula sa sako. Sa kanyang pagtakas, si Pablo ay natagpuan ang isang makapangyarihang krus na nagbibigay liwanag at kapangyarihan sa kanyang katawan. Dama niya ang init at lakas na nagmumula rito, at sa kanyang pag-aangkin ng kapangyarihang ito, naging isang bantayog ng tapang at katapangan si Pablo. Binigyan ni Pablo ng liwanag ang daan para kay Mang Juan, at sa tulong ng kanyang tibak at ang kapangyarihan ng krus, nagtagumpay si Mang Juan na mapatalsik si Aling Sabel mula sa nayon. Binigyan nila siya ng babala na huwag nang bumalik at guluhin ang kanilang lugar. Pagkatapos ng laban, ang nayon ay nagdiwang sa tagumpay. Si Pablo, na dati isang munting chihuahua lamang, ay itinuring na bayani ng nayon. Binigyan siya ng isang espesyal na pwesto sa kanilang komunidad at itinuring na tagapagtanggol laban sa masamang espiritu. Naging isang mapayapang lugar muli ang nayon at nagpasalamat ang lahat kay Pablo at Mang Juan sa kanilang tapang at pagkakaisa. Si Pablo ay nanatiling isang malambing na aso, ngunit sa ilalim ng kanyang munting anyo ay taglay niya ang lakas ng isang bayani. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Pablo at ng nayon ay naging alamat sa lugar. Pinapasa-pasa ito mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, isang paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagkakaisa at tapang laban sa kasamaan. Alright, isa na namang kwento ang natapos natin. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay at sumuporta.